po mga kababayan nun, sir. This is Jam, the Filipino channel ng Ipong. So today is January February po. February pa talaga. It's July po. It's July 8, 26 Parisya yan ha. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may ground One Condo. Dito yan sa may De La Rosa, Loyola Heights, Katipunan, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Pampanga Street, Misamis, sa Santo Cristo, Bago Bantay, Quezon City po yan. Okay? Babalik po tayo mamaya mati po. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada. Ano po? Kaya ka naman, sakasakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, July 8, 2026. Misyo alas 8 na po, spot report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen ay may ebidensang kailangan tuklasin at bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas na katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang katotohanan dapat mong malaman at ilalantad po ang bawat sulok ng dapat ninyong malaman. Ay bawat kaso po aming tututukan o po Jack Kaparas. Lahat ng ebidensya aming susuriin ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierna. At ito ang Spot Report! Spot Report. Jack Kaparas at Marlene Padierna sa Spot Report. Ay siyempre, batik po yan ha. Kami po ay patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrentan sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channels, DZMM Teleradyo Facebook at YouTube channel. Partner, Kami rin po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report. Una ang seguridad ninyo. Aba, pwede po kayo makibahagi sa aming talakayan ngayong gabi sa pamagitan ng aming Viber line na 0919-278-3000. ay simulan na natin partner. Abay sa ulo ng ating mga balita ay iisa-isahin natin ang mga balitang inyong dapat tutukan. Ay ngayon nga po yung ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partner ha? Si Senador Escudero ay nagpaalala sa depensa at prosekusyon na iwasan yung concluding remarks, hindi ba partner? At si Senador Pia Cayetano ay binawi naman niya yung motion to strike sa pahayag ni Attorney Ligutan kahapon, partner. Ano bang nangyari, partner? Go ahead. Partner, itutuloy na ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan nagsimula ang pagliti sa pagpapaalala ng korte sa prosekusyon at depensang iwasan ang pagpapahayag ng tila closing statements habang tumatakbo ang paglilitis. Alleged grave threat, kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Your Honor, at this point, would like to remind several judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct. Because if he answers Senator Judge Oliveros, that is effectively placed on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness. Samantala, inisisa rin ng defense team ang transcription ng NBI sa online briefing na ipinakita na tila kulang ito ng ilang salita. Nang matanong naman ng mga senator judge hinggil sa mga umaring-banta sa Vice Presidente, iniit ni Calilong na sinubukan itong imbestigahan ng ahensya kung saan inimbitahan din si VP Sara na magpunta sa tanggapan ng NBI. Dahil naman pinigan ng depensa ang kredibilidad ni Calilong, sinuri rin ni Senator Judge Francis Pangilinan ang kakayahan ni Calilong sa pag-iimbestiga partikular ang digital forensic investigation. Meron pa bang ibang training na
online training. Meron ba? Yes, Your Honor. Anong mga ito? I mentioned that I have a training in certified computer hacking for Impeachment trial. Sinabi ni Defense Team spokesperson Attorney Michael Poa na importanteng makumpara ang Zoom video sa kanilang mga ipinakitang snippets nito. Tumanggi naman si Poa na idetalye ang kanilang ipinupunto sa cross-examination. Samantala, binigyan naman ni Counsel for the Prosecutor na si Attorney Lorna Capunan ang prosekusyon ng 10 out of 10 o perfect score sa D3 ng paglilitis. Nakatakda namang demolisyon sa Pook Malantik, Barangay UP Campus, hinarang ng mga residente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Marlene, Jeff, nagtagpay sa pagharang at pagprotesta ng mga residente ng Pook Malantik, Barangay UP Campus sa Quezon City kontra sa demolition team at pagpilan ang pagpasok ng truck na may kargang mga materyales. Ayon kay Esperanza Tumolba, presidente ng Malantik Community Association, dati na silang ginabisuhan ng OBT Planning and Development ng UP na gigibain ang mga bahay para sa proyektong 12 high-rise building na lilipatan nila kapag natapos na. Pero ayon kay Tumolba, hindi makakatulong sa kanila ang planong pabahay. Hindi rin nila kakayanin ang buwan ng renta at maapektuhan din ang kabuhayan ng mga residenteng magsasaka. Hindi tirain po nila dito ay mga taniman na kung saan noon kinukuha ng ilan sa amin ang ikinabubuhay nila. Nasaan ang katarungan doon? Nilinaw naman, Lieutenant Colonel Virgilio Copia, QCPD Police Station 9 Commander, na wala talagang nakatakdang demolition at magpapasok lang ng materyales ang developer. At yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, ABS. Kelly, Yes, sir. kanina nung nagsalubong partner yung residente ron tsaka yung police, may nasaktan ba, Kelly? Wala namang naitalang nasaktan kanina, Jeff, pero kinumpirma nga yan kanina na medyo nagkaroon ng tensyon sa pagitan niya nitong mga residente at mga pulis. Kasi nga, nagsisigaw na kanina itong mga residente na umalis na sila at itigil na nila ang pagpasok o huwag na nilang idiretso yung truck na may materials dahil wala namang formal na usapan pa, wala pang formal na kontrata na may magaganap na demolition. So wala pang notice, formal notice sa kanila na may mga gigibain na o mga papaalisin na doon sa lugar. So wala pang ibaan Kung nangyari? gano'n, Kelly, bakit nagpadala na ng mga personnel para mag-demolition dyan sa area? Kung sila sabi ng mga residente, wala pa silang pinangahawakan na papel o ano mga usapan? Yung mga police, Marlene, pinadala lang sila doon na para lang siguruhin lang yung sa tahimikan sa lugar, yung seguridad sa lugar. Ang papasok lang dapat doon ay yung mga demolition team lang at ang linaro naman, nilinaw naman nila na walang demolition ngayong araw. Bali, ang mangyayari lang, papasok lang muna yung mga materyales. Yung mga materyales na nakita natin ay para mga metal fence lang naman, Marlene. So ibig sabihin, Kelly, wala pang na-demolish na bahay ni isa? Ordenan pala. Wala pa, Jeff, wala pa rin, wala pang formal na usapan. Kaya ang naging resulta kanina, umatras na muna itong demolition team, itong pagpasok ng materyales dahil ang sabi nga ng mga residente, pag-usapan muna kung ano yung magiging proyekto, kung saan ba sila muna pansamantalang titira, kung itatayo nga itong mga high-rise building at kung makikinabang ba sila dito kapag ito ay naitayo na. Oo, kasi lalong-lalo na may super typhoon kabagan eh. Kaya ako naitanong mabuti pag-usapan mo. O kaya baka pag pwede kung may kaukulang dokumento na part nito, pwede delay na muna ko. Nagpasin muna ang bagyo. O ano kaya partner, kung hindi talaga pwedeng i-delay itong kanilang operation, ay magbigay ng demolition light na talagang agad-agad makapalipat yung mga kabati apektado dyan sa area. Anyways, maraming salamat sa Radyo Patrol, Kelly Cordero. Ay na naman partner, samantalang mahigit 20 pasahero ang na-stranded sa ilang pantalan dulot ng super typhoon Inday. Narito ang balitang kung
Business Jet Marlene umakyat na sa 28 pasahero. Kasama na dyan yung mga driver at panginahin ng mga truck. Ang kasalukuyang stranded sa mga pantala sa Southern Tagalog, dulot yan ang epekto ng bagyong Inday ay sa Philippine Coast Guard. Kabilang sa mga apektadong pantala ng Real, Umahilo, Mauban, San Andres, Olavo, Lon, San Agustino, Looc at Malanakan. Sa usakyang bansa ng Silang hindi makabiyahe habang 24 na barko at 10 motor bangka kasalukuyang nakasilong bilang pamihingat dahil sa masamang lagay ng karagatan. Patuloy namang pinapatayan ng Coast Guard ang mga pantalan at kalagayan ng karagatan habang ipinatutupad ang maritime safety measures sa ukay ng pagta ng Super Typhoon Inday. Pinapayuhan ng mga pasahero at mga mahihinda na manatiling naka-alerto sa mga abiso ng mga otoridad at huwag mo na bumiyahe o pumalahon habang natiling masama ang epekto, masama ang lagay ng mga karagatan. Yan ang balitang gobyerno. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Ikon, DFX. Ay kaugnay nga, partner, itong Super Typhoon Inday tsaka Habagat, may kunin na natin mismo mula dyan sa Pag-asa kung kamusta na ba itong Super Typhoon na ito. Nasa linya natin si Leanne Loreto. Magandang gabi po, Ma'am Leanne. Yes po, magandang gabi po, Sir Jeff and Ma'am Marlene at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Habang po dito ay Super Typhoon Inday, ito po yung nasa may Philippine Sea ngayon sa layong 1,170 kilometers sila ng Northern Luzon. Super Typhoon category pa rin. May taglay na hangin na abot sa 195 kilometers per hour at pagbukso na abot sa 240 kilometers per hour. Sa kasalukuyan kumikilos po sa Pakanduran sa bilis na 20 kilometers per hour at nananatili pa rin pong mababa yung chance na ito po yung mag-landfall, although possible nga po no ay lumapit lamang po ito dito sa may Batanes area. Sa ngayon ang nakikita natin ay possible po ito lumabas ng ating area of responsibility sa Sabado at mag-landfall po dun sa may eastern part ng China. Ngunit malawak po yung wind field or yung sakop ng mga kaulapan at mga bugso ng hangin itong bagyong Inday. Kaya sa ngayon na po meron po tayo nakataas na wind signal number 1 sa may Ilocos Norte, Apayao Road, northern portion ng Abra, maging sa may Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, northeastern portion ng Quirino, northern portion ng Aurora, at sa may northern and central portions ng Catanduanes. Aside nga po dito, inaasahan po natin merong mga pag-ulan tulad itong bagyong Inday sa may Catanduanes ngayong araw at possible din po yung maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may eastern Visayas at maging sa may naralabing bahagi din ng Bicol region dulot pa rin itong bagyo. Aside naman po dito, inikila pa rin at pinapalakas nitong bagyong Inday ang Habagat na ngayon ay nakakapekto sa Visayas at Mindanao. Asahan pa rin po yung makulimlim na panahon. Meron din pong mga pag-ulan dulot ng Habagat sa may Zamboanga Peninsula, Mar, Palawan, maging sa ilang bahagi din ng Western Visayas at Negros Island region, maging sa ilang bahagi din ng Sorsogon. So doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. For the rest of the country naman po, inaasahan po natin na bagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating panahon at kung meron po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. At para naman po sa ating mga kababayan manlalayag, meron din po tayo nakataas na gale warning sa may eastern portions ng Luzon and Visayas. So bawal din pong maglayag yung ating mga kababayan dyan. At sa next few days po, inaasahan po natin na mas lalakas pa yung ating habagat. Kaya halos buong kanlurang bahagi po ng ating bansa ay magkakaranas po ng mga pag-ulan. At dito nga po sa Metro Manila, from Friday hanggang Sunday, inaasahan po natin meron pong mga pag-ulan na maaari pong magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi. Ma'am Leanne, talaga dito sa Manila, from Friday hanggang Sunday, asahan na talaga maulan, ano? Yes po, tama po. O, at nakahit pong si Super Typhoon Inday, hindi po siya magla-landfall, tama po ba, Ma'am Leanne? Yes po, ang ating nakikita nga po na landfall point ay dito po sa area ng, or sa eastern coast po ng mainland China by Sunday. Tsaka na, Although yun nga po, palalakasin po nito kahit nasa may China na po ito, ay malakas pa rin po yung ating habag by that time. ang laki niya, Ma'am Leanne, eh, no? So talagang bukas, ma'am, ang mga uulan din ay yung mga nasa norte.
Bukas po, ang inaasahan po natin ay ulanin po yung may Batanes area, and aside po dyan, dahil naman po sa habagat ay malaking bahagi din po ng dito po sa areas ng Mimaropa, Mali yung Western diskarte Visayas, nito. and Dito Negros pumunta. Island region, meron din po malalakas na pagulan. Kaya mga kababayan natin, mag-iingat doon. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Lian Loreto, mula po dyan sa Pag-asa. Salamat po, ma'am. Mag-iingat po kayo. TTTCMM, numero 1 sa aksyon. Alerto sa Super Bagyong Mimiday at Habagat. Ayan, partner, nabanggit ni Ma'am Lian yung mga lugar na talaga namang tatamaan tayo dito sa Metro Manila mula Biyernes hanggang Linggo. Actually, partner, I understand parang may ilang schools na nag-cancel ng klase Oo. kanina. Oo. Kasi kanina, nakakagabi na kanina madaling araw, malakas ang ulan. Pero pagdating nung umaga hanggang hapon, medyo tumirik na yung araw. So, parang may mga naulinigan ako sa mga nakasama ko sa labas kanina na yung mga klase, parang nasayang daw yung pagkansela. Kasi syempre, edukasyon pa rin yun mga kabataan eh. Pero, Pero mas okay na yun. Better safe than sorry. Better safe than sorry, partner. Speaking of walang pasok, partner, ano ba yung mga announcement bukas, partner? Saan yung walang mga pasok? Ito po sa bahagi po ng Central Luzon, sa Bulacan, wala pong pasok sa City of San Jose del Monte, all levels, public and private. Shift po yung alternative delivery mode. Habang sa Aurora naman po, all levels din, public and private, ang wala pasok mula July 9 hanggang July 10. Hanggang Biyernes na, partner. May sa Region 4B naman sa Mimaropa, yung Palawan, partner, walang pasok. Sa Colyon, all levels, private and public, including school personnel, wala. At sa Negros Island, partner, sa Negros Oriental, all levels po, public and private, walang pasok. At sa Western Visayas, sa Antique, sa Barbaza, all levels, public and private from afternoon ng kanina nito, partner. Hanggang Biyernes na sila. Walang pasok. Pero asahan nyo yan, ha? Alam mo naman siyempre, partner, ang panahon, pa-iba. Correct. Bale po kung wala pong pasok ng mga Kabayanan. estudyante at nabayaran, mag-ready na. Yung mga bukit na niready po ninyo ng mga nakalipas na bagyo, i-check nyo po ulit ngayon para kung sakali, di ba, may nakalili tayo kung sakali kinakailangan nyo. Mga mami siguro, mga daddy, wala na naman tulog mamaya. Totoo. Monitor yan sa mga LGU. Titignan yung mga Mga announcement. radyo-radyo, Kasi yan. nakadepende mamaya kung ano magiging epekto, partner. Yan paiba-iba yan. Mamaya, partner, meron tayong makakausap siyempre dyan sa Panorte, partner, di ba? Yung mga tatamaan So, may hingi tayo na update sa kanila mismo sa mga PDRRMO, dyan po sa mga sa Norte para makamusta ho natin sila dyan. Dahil partner ang sabi sa ang lakas 39 to 61 kph yung hangin, partner, in 36 hours. Lalo dyan sa Batanes, nabanggit ni Ma'am Liang kanina, yung Cagayan, yung Babuyan Island, sa Apayao, Kalinga, Isabela, Northern Aurora, sa northern and central portions ng Catanduanes, sa eastern portion ng Quirino, sa Ifugao, tsaka sa Ilocos Norte, partner, at sa Mountain Province, siyempre, tsaka sa Abra. Kaya mag-iingat to, lalo na yung mga maglalayag, medyo tansya-tansyahin nyo muna, partner. Go ahead. Correct. Kayo po ay magatimbang lang ang sabay dahil po siya ang magbibigay po ng update ang DCMM para po doon sa mga lugar na walang pasok. At the same time, yung mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng bansa natin. Anyway, partner, kailangan muna nating magbigay dahil sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang spot report. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang pleba para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Segundo L
Lagundilis is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMBC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artists. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences. Playtime Entertainment. Born for happiness. Balitang kumpirmado sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol City, Planta. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Hell. The Secret of Hell. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Hell. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santon Plus Gold. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong nagbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Spot Report! Spot Report sa DZMM. Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas. Ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Ay, partner, nasa linya na natin si Engineer Elson Egarge, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Aurora, partner. Tanungin natin si Engineer Egarge. Kamusta na po, Engineer, ang inyo pong paghahanda dito po sa magiging epekto ni Super Typhoon Inday? Okay naman po, no? At nagpitra po kami kahapon para nga po paghandaan itong Super Typhoon Inday. Pero sa ito, kamusta po dyan, Engineer? Normal pa naman po at wala po kaming nararanasan na ulan at hangin. Okay, partner. I understand po, at sa wala po kayo naranasan doon ng kalakas na epekto nitong super bagyong Inday. Pero, Sige po, ingat po. yung mga ilang katao po, yung posibleng maapektuhan nitong super bagyo. Ilang ano po, ilang? Gaano po maraming mga individual yung posibleng maapektuhan po dati po doon sa initial Kasi nasa province po kami, pag sa province po, 8 munisipyo lang naman po ang Aurora. Siyempre, kasi po sa ang naging saan po kami west. Ibig sabihin po ay portion lang po ng north portion po ng Aurora lang ang so dadaanan yung portion po ng Cavite. At naroon po na tayo ng ibang video sa ating susunod na content. Ano po? Paalam po.